Hello there guys! Ayan. Tara po, pakita ko sa inyo yung aming pagtatanim na ang tawag po dito ay tusok-tusok system. Ayan. Tusok-tusok system yung itinawag ko dito dahil ito po ay sanga ng bougainvillea na itinusok na lang doon sa seedling bag. Tapos, ayan, nasa loob lang po siya ng greenhouse. Sa halip na yung pambenta ilagay natin dito dahil buo na or gawa na yung greenhouse natin sa bukid ay sa garden sa loob ng bakuran, nandun na po yung pambenta natin. So dito ang natira po dito yung mga naka-reserve na lang na naghihintay ng pipick upin ng may-ari at saka yung mga pinalalaki na nasa paso. And then dito sa side na to ay puro tanim po ang pinalagay ko. Ayan, ginawa po namin to dahil ito po ay kumbaga ay experiment lang dahil sa panahon po ngayon napakahirap pong magpatubo nung mga naka-ICU. Ito po sa ilalim nila, yung mga naka-ICU po, kukonti po ang nabubuhay kaya kami ay nahinto ng live selling dahil naagad po naubos. Medyo malakas yung benta, mahina yung production. Ganun po yung nangyari. Kaya gumagawa kami or humahanap kami ng ibang paraan kung papaano makakapagpatubo ng mga sanga ng bougainvillea. Ayan, meron na pong mga 2 weeks dito. Itong mga itinusok na sanga ng bougainvillea na to. At titingnan po namin kung saan mas magandang bumuhay sa panahon ngayon na sobrang init ng panahon. Kaya nga po kami sa school ay online classes na lang ngayon or asynchronous dahil sobrang init po. So, eto pong mga pagtatanim natin ay apektado po sa init ng panahon. Kaya tinatry ko po yung ganito, dati puro ICU. Pero eto po, nakita nyo, meron ng, ayan, meron ng simula. Ayan, ang hirap tingnan. Meron ng simula ng buhay. Kumbaga ay meron ng sign of life. Kahit halos 2 weeks pa lang dito sa pagkakatanim. Ayan. May sign of life na siya. Ayan. Hindi ko alam kung depende sa variety or what. Pero yung iba nito ay 2 weeks pa lang may sign of life na. Minsan po kasi daw, ayon din sa mga propagator, minsan may mga variety na gusto nila sa ganitong paraan tumutubo. Mahirap buhayin sa ICU pero sa ganitong paraan ay nabubuhay. Ayan. Ang hirap i-focus pala. Hindi ko kabisado pag-focus ng aking cellphone, yung camera ng phone ko. Ayan, pero ano po, madami ng, ayan, may sign of life or may sprout. Marami ng may sprout. Hindi ko alam kung same variety sila. Tingnan natin yung variety niya. Lilac. Tapos itong meron dito. Lilac pa rin. Naku po, depende yata sa variety. Lilac. So, puro lilac yung may sign of life. Lilac pa rin. Ayan. Lilac pa rin ang may sign of life. So, si lilac ay madaling buhayin sa ganitong paraan. Yan, dito sa medyo. Ang paraan po ng pag-ayos kasi niyan, mula dito, ito yung unang tinanim, papunta doon sa gawidon. Kaya dito dapat unang mabubuhay. O, eto, Hang Evans, pero wala pang sign of life. So, si lilac lang ang unang may sign of life. Si lilac kasi ay fast grower. Napakaganda niya kapag tinanim mo sa lupa. Ang haba ng sanga na may bulaklak. So, sa ngayon, puro si lilac lang yung variety na may sprout or may sign of life. Ayan. Tingnan pa natin sa mga susunod na araw o susunod na linggo kung ano pang variety yung magkakaroon agad ng sign of life pagdating sa ganitong paraan ng pagtatanim. Ayan. Iba-ibang variety po ito. Cory. Ayan, si Miss Cory. Wala pa siyang sign of life. Si Rainbow, wala pang sign of life. Kasi naman yung sa gawidon, una naman silang itinanim. Kaya talagang doon unang magkakaroon ng sign of life.
Yan, meron pa tayo ditong malalaking sanga. Ayan, halos katatanim lang din nila. So, wala pa tayong aasahan dyan. Ayan, so ang dami po nito. Plano ko po hanggang dito sa ilalim na naka-ICU ay hindi na ICU yung gawin. Puro ganito, tusok system na lang din hanggang sa ilalim. Dahil para maiba naman yung paraan ng ating pagtatanim, tingnan natin kung saan tayo mas makakarami ng mabubuhay. Iba-ibang pwesto po hanggang doon po sa may sapa. Sabi ko nga ay nagpalagay po ako sa mga ilalim ng puno. Titingnan natin kung anong paraan ng pagtatanim ang mas the best ngayong panahon na to na sobrang mainit, at saan pwesto, saan lugar mas magandang magpatubo. Ayan. Meron po kami mga suki, mga customer na nag-o-order, paparamihin muna yung order before i-deliver sa lugar nila dahil mahal ang shipment. Kaya ito sila ngayon, nakapending dito. Naghihintay pa ng kasamahan. Then ito naman, mga naka white pot, nakakaripat pa lang, pinalalaki pa dito. So ayan, doon sa parte na yon may bakante. So pag napuno ito, dahil konti na lang to, yung space nito, pag napuno ay doon naman sila magtatanim, yung mga kasama natin dito sa garden. And then pag napuno itong ibabaw, dito naman sila sa ilalim maglalagay. So tingnan natin kung mas makakarami tayo ng patubo dito, kasi sayang po yung pagkakataon. Kasi marami rin po tayong customer sa live selling. And then ngayon, hindi tayo makapag-live dahil kukunti yung nabubuhay. Kaya po umiisip ako ng ibang paraan kung paano makakabuhay. Tingnan nyo po yung ating greenhouse. Pinalagyan ko pa ng extension dito para makapaglagay din ng tanim dito. Ayan. Dati nagpicture ako dito. Manifesting pa lang. Manifesting na magkaroon ng greenhouse dito. And then ngayon, may greenhouse na ako ng bougainvillea dito. Hindi lang siya basta greenhouse, maluwang na greenhouse ng bougainvillea. So, lalagyan din po natin ng tanim ito. Yan. Sa side po, dahil sobrang mainit dito, sa side ang ginagamit ko ganitong klaseng net, makapal. Para maproteksyonan sa sobrang init. Pero yung gawing itaas po, manipis lang yung net niya. Sa gawing itaas. Ayan. So, pupunuin po natin ang tanim ito dahil para makarami tayo. Pagka talagang hindi tayo makapagpatubo, ay hahanap na lang tayo siguro hahanap na lang tayo ng ibang paraan. Sa sobrang dami ko nang nagagastos dito sa labor pa lang. Kasi ito po, mura lang yung materialis na kawayan. Pero yung labor po, same pa rin ang labor. So, nakatipid ka nga sa materials pero same pa rin yung labor. So ganun din, malaki rin yung magagastos, kaya kailangan makabuhay para mabawi yung nagastos ko dito sa pagpapagawa ng greenhouse. Ayan, yung mga mother plant po natin ay ito lang po sa tabi, sa labas nitong greenhouse. Ayan, paikot po yan hanggang doon. May drum sila dito kapag nagdidilig ng hindi umaandar yung tosang, ay meron silang makukuhanan. Yan, paikot dyan hanggang dyan. Ang dami nating mother plant. Then mga grafted na yan, nakukuhanan ko rin ng sanga kapag gusto kong magtanim ng mga ganong variety. Then ito po yung aming palay. Dito kami kumukuha ng sinasaing ng aming kinakain. At hindi po akin lahat yan, ito lang, tapat na to. Ano lang yan, total of 1.5. Kasama po yung itong garden. So, ayan ang ating buhay probinsya. Hello, Lubel, kala ko naman tulog ka na. Ayan ang aking apones. Lagi kong kasama pag ikot sa garden, nakasunod. Laging nakasunod pag ikot ng garden. Sa susunod dyan, kasama ko nang umiikot. So, that's all for today's vlog. Ayan, hindi pa tapos yung gumagawa nitong greenhouse. Nagkalat pa dito yung kanilang gamit. Hindi marunong magligpit. Si Kuya Mel at si Kuya Randy.
Lagi ko na lang sinasabihan. Pag hapon, pagkatapos ng trabaho, ligpitin yung mga kalat. Huwag iniiwang nagkalat dyan. So, nakakalat pa rin. Okay. That's all for today's vlog. Thanks for watching. Tusok-tusok system.